Dako tayo sa Senado mga kabombo at mga ka-Star Nation. Itong si Senator Kiko Pangilinan may apila na ikonsidera ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pananatili muna bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga sa manumalyang flood control projects. At 5 senador ay pinagpipilian daw para maitalaga bilang bagong pinuno ng Senate Blue Ribbon Panel. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo J.C. Galvez. Umapila si Senator Kiko Pangilinan na ikonsidera ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pananatili bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Pangilinan, walang miyembro ng majority bloc ang nagnanais na humalili kay Lacson bilang bagong chairman ng komite. Nilinaw pa ni Pangilinan, bagamat may ilang miyembro ng majority bloc ang hindi sumang-ayon sa ilang naunang pahayag ni Lacson na pag-usapan at nalinawan ang mga isyong ito sa ginanap na majority caucus noong Oktubre 1. Magugunit ang inihayag ni Lacson na halos lahat ng senador sa 19th Congress ay nagsingit ng hindi bababa sa 100 billion pesos sa 2025 national budget. Dagdag ni Pangilinan, bagamat naunawaan niyang pagiging sensitibo ni Lacson sa opinyon ng kanyang mga kapwa senador bilang dahilan ng kanyang pagbibitiw, umaasa siya na sa muling suporta ng majority bloc, makukumbinsi si Lacson na manatili sa posisyon. Kahapon, natanggap na ni Senate President Vicente Sotto III ang sinumiting resignation letter ni Lacson upang ipabatid ang kanyang formal na pagbibitiw bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Sa liham na ipinadala kay Sotto, sinabi ni Lacson na ang kanyang pagbibitiw ay bunsod ng mga aligasyon at pagkadismaya ng ilang senador sa direksyon ng investigasyon ng komite. Dagdag pa niya, walang political na konsiderasyon ng kanyang mga hakbang bilang pinuno ng komite at wala siyang planong tumakbo sa anumang posisyon matapos ang kanyang termino sa 2031. Gayunpaman, tiniyak ni Sotto na anumang maging desisyon ni Lacson ay buong puso niya itong susuportahan. Dahil nagbitiw na si Lacson, 5 senador naman na miyembro ng mayorya ang pinagpipilian para pumalit bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito ay sina Senators Pia Cayetano, Risa Ontiveros, Javier Hercito, Kiko Pangilinan at Raffy Tulfo. Ayon kay Sotto, kukonsultahin pa niyang majority bloc sa pagpili ng ipapalit sa nagbitiw na chairman na si Lacson. Aminado si Sotto na mahirap sundan ang yapak at mga nasimulan ni Lacson sa komite. The Blue Ribbon is always alive as far as the Senate is concerned. Kaya siya lang ang pwedeng mag-motu proprio hearing without a resolution, without a privilege speech, without any bill referred to it. Motu proprio by the chairman. Kaya laging buhay ang Blue Ribbon. Hindi mawawala yan. Hindi nawawala yan. Maaaring napopostpone kuminsan, suspend, but it is always ongoing. Now, if indeed Senator Lacson resigns, his candidate would be a very good it would be something to consider. But we will leave it up to the members of the majority. We'll talk about it first. We'll cross the bridge when we get there. Mahirap sundan din yung footsteps ni Senator Lacson. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.